Magandang araw! Narito ang isang pagsasanay tungkol sa pagkilala sa kaukulan ng panghalip. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang titik ng pangungusap na may naiibang kaukulan ng panghalip sa pangkat. Sabihin din kung ang pangungusap na naiiba sa pangkat ay palagyo, palayon, o paari. Pagkabasa ko ng pangkat ng pangungusap sa bawat bilang, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. A. Binabasa niya ang aklat na Rich Dad, Poor Dad tuwing gabi. B. Tinuturuan siya rito ng tamang pamamahala ng pera. C. Nabasa ko na rin ito. Ang pangungusap na may naiibang kaukulan ng panghalip ay ang pangungusap B. Tinuturuan siya rito ng tamang pamamahala ng pera. Ito lang ang palagyo ang panghalip panao. Ginamit bilang simuno rito ang panghalip na siya. Ang pangungusap A at C ay parehong palayon. Sa unang pangungusap, ang panghalip na niya ay nasa kaukulang palayon dahil ito ay ginamit bilang layo ng pandiwa. Ito ang panghalip na tumatanggap ng kilos. Binabasa nino? Niya. Sa ikatlong pangungusap naman, ang panghalip na ko ay nasa kaukulang palayon din. Dahil ito ay ginamit bilang layo ng pandiwa. Ito ang panghalip na tumatanggap ng kilos. Nabasa nino? Ko. Bilang 2. A. Kami ay kabataang marunong mag-ipon ng pera. B. Tayo ay dapat mag-ipon habang bata pa. C. Para sa atin ang gawaing ito. Ang pangungusap C ang naiiba rito ng kaukulan. Ito ay palayon dahil ginamit ang panghalip panaong atin dito bilang layo ng pang-ukol. Ito ay pinangungunahan ng pang-ukol na para sa. Samantala, ang unang dalawang pangungusap ay nasa kaukulang palagyo. Ito ay parehong pinag-uusapan o paksa ng pangungusap. Ang simuno sa unang pangungusap ay kami. At ang simuno naman sa ikalawang pangungusap ay tayo. Bilang 3. A. Ang namumuhay ng simple ay sila. B. Iniisip nila kung kailangan ba o hindi ang isang nais bilhin. C. Sila ang makikinabang
kapag natutong magdesisyon ng wasto. Ang pangungusap na naiiba ang kaukulan ay ang pangungusap B. Ito ay nasa kaukulang palayon dahil ginamit ang panghalip panaong nila bilang layon ng pandiwa o tuwirang layon. Ito ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap na ito. Iniisip nino? Nila. Ang pangungusap A at C naman ay nasa kaukulang palagyo dahil pareho itong ginamit bilang kaganapang pansimuno. Sa unang pangungusap, ang panghalip na sila na nasa panaguri ay ang tinutukoy na namumuhay ng simple sa bahaging simuno. Sa ikatlong pangungusap naman, ang panghalip na sila ay nasa panaguri din. Ito at ang tinutukoy sa simuno na taong makikinabang kapag natutong magdesisyon ng wasto ay iisa lamang. Kung nalilito kayo kung bakit nasa bahaging panaguri ang panghalip na sila sa ikatlong pangungusap, makatutulong kung babaliktarin natin ang ayos ng pangungusap na ito. Ang makikinabang kapag natutong magdesisyon ng wasto ay sila. Mapapansing narito ang I na bahagi ng buong panaguri sa di-karaniwang ayos ng pangungusap. Bilang 4. A. Ang perang nasa alkansya ay akin. B. Ang aking ipon ay para sa atin. C. Ang perang ito ay inipon namin. Ang pangungusap na may naiibang kaukulan dito ay ang pangungusap A. Ang panghalip panaong akin ay paari. Ito ay nagpapakita ng pagmamay-ari o kung kanino ang perang nasa ipunan ng barya. Ang pangungusap B at C naman ay nasa kaukulang palayon. Nasa kaukulang palayon ang panghalip sa B dahil ito ay ginamit bilang layon ng pang-ukol. Pinangunahan ng pang-ukol na para sa ang panghalip na atin. Hindi panghalip ang akin sa pangungusap na ito dahil hindi ito pumapalit sa pangalan, kundi tumatabi rito. Nasa kaukulang palayon din ang panghalip sa C dahil ito ay ginamit bilang layon ng pandiwa o tuwirang layon sa pangungusap na ito. Ang panghalip panaong namin ang tumatanggap ng kilos na inipon. Inipon nino? Namin. Bilang 5. A. Kami ay walang pinagkakautangan. B. Iniiwasan namin ang pagbili ng mga bagay na hindi mahalaga.
C. Kapag may kailangang bilhin, pinag-iipunan namin ito sa halip na mangutang. Ang pangungusap na may naiibang kaukulan ng panghalip dito ay ang pangungusap A. Ito ay nasa kaukulang palagyo dahil ginamit ang panghalip na kami bilang simuno ng pangungusap. Ang pangungusap B at C ay parehong nasa palayon dahil parehong ginamit ang panghalip dito bilang layon ng pandiwa o tuwirang layon. Tingnan natin ang pangungusap B. Ang panghalip na namin ang tumatanggap ng kilos dito. Iniiwasan nino? Namin. Ito ay ginamit bilang layon ng pandiwa o tuwirang layon. Tingnan naman natin ang pangungusap C. Ang panghalip na namin dito ang tumatanggap din ng kilos. Pinag-iipunan nino? Namin. Kapag ginamit ang panghalip bilang layon ng pandiwa o tuwirang layon, palayon ang kaukulan nito. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!